Sa panahon ngayon, marami nang hindi pinaniniwalaan ng mga tao. Hindi ko naman sila masisi dahil nga laganap ang fake news. Kaya lang, noong high school ako, sa oras na bumantog na naman ang mga kumaw, halos lahat natatakot ng maglakad mag-isa sa kalsada. Ang kumaw ay tawag dito sa amin sa Pangasinan sa mga nandudukot na mga tao para ibenta o kung anumang masasamang bagay ang gusto nilang gawin sa mga taong dinudukot nila. Pero ang pinakakilala sila ay pag may tulay na ginagawa o binubuo. Ayon sa mga salin-salin ng kwento, nangunguha ang mga kumaw na mga iaalay sa tulay para sa pagtibay ng pundasyon. Fourth year high school ako nung mapatunayan kong totoo ang kumaw. Kasi yung 5 sa ka-schoolmate ko, muntikan ng maging biktima. Ilang araw bago yun mangyari, sinabihan ni nanay ang ate ko at nakababata pa naming mga kapatid na wag nang gagala sa hapon. Nang tanungin naman namin kung bakit, ang sagot ni nanay, kasi ginagawa na naman daw yung tulay, kaya sigurado mauuso na naman ang mga kumaw. Biyernes naman, 3 araw pagkabili ni nanay, nag-aya yung isang kaklasiko na magpunta sa kanila kasi fiesta. Nataon din kasing half day lang kami nun kaya halos sumama kaming lahat. Pagkatapos namin kumain, sinubukan ng kaklasikong nag-impita sa amin na tawagin na lang nating Jimboy na manghingi ng isang boteng matador sa tatay niya. Nagbigay, kaya tuwang-tuwa kaming lahat. Pumwesto na lang kami sa gilid ng bahay nila. May mga schoolmates kaming napapadaan na manghang-mangha na umiinom kami. Yung iba pa nga pinatagay namin May 2 nakiupo na rin. Tapos may isang grupo ang dumaan, 2 babae at 3 lalaki. Wari namin uuwi na. Sa lahat ng schoolmates na napadaan namin, sila yung hindi namin inalok kasi mga section 1. Tapos hindi rin naman sila namansin Yung bahay nila Jimboy, yun ang unang bahay papasok sa baryo. Bale mahabang palayan, sibuyasan at maisan tapos bahay na nila. Sa labas din ng baryo, siguro nasa 2 kilometro pa ang kabukiran bago magkabahay. Sa normal na araw, lalo pag may pasok, hindi naman nawawalan ng nakatambay na tricycle sa labasan. Kaso kasi fiesta nun kaya madalang ang masasakyan papuntang bayan. Pagdaan ng mga section 1, siguro wala pang 10 minutos nung may marinig kaming sumisigaw. Lahat ng bisita sa bahay na yun, kasama kami, nagsilabas sa bakuran. Ang narinig kasi namin, humihingi ng tulong yung sumisigaw. Nang mapagsino namin kung sino yung tumatakbo papalapit, sinalubong namin siya. Naunahan nga lang kami ng 2 tsuhin ni Jimboy. Nakasingle kasi silang motor. Tapos may bit-bit na yung nakaangkas na 2x2. Sa likod din ng nagdadrive, halata ang baril na nakasuksok sa waistband ng shorts. Ayon dun sa section 1 na isa, yung humihingi ng tulong, may van na pilit silang isinasakay. Nakapiglas lang siya. Pagkarinig nun ng 2 tsuhin ni Jimboy, pinasibad na nila yung motor. Yung ibang kaklasiko naman iginiya yung section 1 papasok sa bakuran. At ako na bilang naman ang pagkatsismosa ng nanay ko, sumunod sa ibang tao na makiusyoso sa may labasan. At nakita talaga namin yung aksyon. Yung pagpupumiglas ng 3 section 1 na maisakay sila sa van. Yung halos madapang kasama pa nilang isa para lang makalayo. Yung ibang mga lalaking may edad na nagsidampot ng malalaking tipak ng bato sabay takbo papalapit sa van. Yung 2 tito ni Jimboy, yung may hawak ng 2x2, hinataw yung humihila sa isang section 1. Nakuyog talaga yung van, basag-basag ang bintana, pero nakatakas. Pero wala naman silang natangay. Yung isa kasing naisakay nila bago sila tumakas, hinulog nila. Wala nang malay. Mahahabol naman talaga sana sila ng 2 tsuhin ni Jimboy. Kaso sa pag-aakalang na paano yung walang malay, mas inuna nila siyang itakbo sa ospital.
Yun nga lang, nalaman na may pinaamoy lang sa kanya. Nagising na kasi agad siya bago pa makarating sa ospital. Paglipas ng isang buwan, nagkwento si Jimboy sa amin. Pinuntahan pala ng dalawang tito niya yung ginagawang tulay noon dito. Sundalo kasi yung dalawang tito niya at parang nagkahinala sila. At nang magpunta nga sila doon, may isa sa mga trabahador yung may benda sa ulo. At sabi ng tito niyang may nahataw gamit ang 2x2. Parang yun daw yung nahataw niya sa may ulo. Ito pa ang kakatwa, yung engineer na naabutan nila doon sa ginagawang tulay, para daw lutang. May kaklase din kaming taga doon sa barangay kung saan yung ginagawang tulay. At ayon sa kwento ng mga taga sa kanilang umi-ekstrang magtrabaho sa paggawa ng tulay, parang ang lutang naga yung engineer at yung mga tauhan niya. Halos silang mga extra daw ang kumikilos talaga. Nung natapos yung tulay, tinadtad yun ng ilaw. Marami nang nagtatambay nung mga unang linggo pagkatapos noon. Kaso, hindi rin nagtagal. Wala nang tumatambay doon ng gabi. May mga naririnig daw kasi silang sumisigaw, nanghihingi ng tulong. Napakaraming boses. Nang subukan naming tumambay doon ng gabi kasi gusto naming malaman kung totoo ba, ibang narinig namin. Alam niyo yung tunog sa karnihan sa palengke pag nag-aatado ng karne? Ganun ang narinig namin. Tapos yung tunog parang nasa tabi lang namin yung sangkalan at nagtataga. Tapos parang may sabay-sabay na nagbubuhos ng tubig. Nang ikwento ko yun sa kuya ko, biniro ako ng gago. Baka raw yung nagtataga na narinig namin, yun yung mga inalay sa tulay na sinali na sa pundasyon. Pati daw yung parang nagbubuhos ng tubig, baka daw hindi yung tubig kundi dugo. Paglipas ng mahigit 13 taon, nagkalatak yung tulay kaya isinara ulit yung tulay para ayusin. Yung engineer na humawak sa project na yon bago na pero may edad na. Nagulat yung mga taga roon nung isang araw, pinatigil niya yung pagtatrabaho. Tapos kinabukasan, may mga dumating na mga lalaki. Nagbahag sila, tapos yung parang headdress. Saka sila sumayaw sa ibabaw at ilalim ng tulay. At nakaganon din yung engineer, sumasayaw rin siya. Tapos, ang daming manok na ginilitan at pinadugo dun sa tulay. Kinagabihan din nun, nagkatay sila ng native na baboy. Yung baboy at yung mga manok, sinunog nilang lahat dun sa may bonfire na ginawa nila sa tabing ilog sa ilalim ng tulay. At nung naabo na, lahat nung natira sa bonfire, tinapon nila sa may ilog. Hindi ko alam kung anong tribong kinabibilangan ng engineer na yon. Pero ang laking tulong ng ginawa nila para sa tulay at sa mga buhay. Naniniwala talaga ako. Kasi sa totoo lang, ang daming kwento tungkol sa tulay na yon. Na may bantay umano na nanghihingi ng dugong alay para tumibay at umayos. At halos taon-taon bago yun gawin, nagkakaproblema yung tulay. Kaso mula nung ginawa yun ng engineer at ng mga kasama niya, wala nang naging problema. At sana, wag nang magkaroon pa.